So this morning, we are going to end our month-long topic, which is fail forward. Itong makanakaraang linggo, pinag-usapan natin, puro failures, no? Kung ano daw yung dapat natin gagawin pag nagfe-fail tayo, anong gagawin natin sa ibang tao pag nagfe-fail sila. But we also talked about how God can use all our failures for us to grow in our Christian walk. Tama ba? So today, we will talk about how we can respond to people who fail us so that we can avoid failing too. Kasi we have the ultimate calling daw in Jesus Christ. Amen? All right. So this morning's verse is in Ephesians 4, verse 1 to 3. It says, Therefore, I, as a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. So itong verse na to, sinulat to ni Paul sa isang prison cell. Sinulat niya to para sa mga tao sa Ephesus. Pero hindi lang para sa kanila itong message na to. Para to sa lahat ng Christians, kasama tayo. Tanong ko sa inyo, sino ba sa atin ang may calling? Sinong may, parang yung iba blanco yung mukha. Calling? Anong calling? Diba? Baka iniisip nyo, ako may calling. Si Pastor Alex may calling. Si Pastor Jan, si Pastor Alex, si Pastor Rabet. May mga calling. Pero ako may calling ba ako? Yes. Kayo, ikaw ba kayo? Diba sabi dito sa verse, you have been called by God. So I want to tell all of you, yung mga nagdududa sa isip nila, na you are called. Ang tanong, saan kayo linawag? What is your calling? Alam niyo ba yung calling niyo? Sino may alam ng calling nila? Wala pang 10. Wala pang 10 yung may alam ng calling nila. Bakit yung iba? Alam niyo, nililin na tayo ng enemy. Sinasabi niya sa atin na wala tayong calling, wala tayong silbihin sa mundo, lalo na yung mga teens, di ba? Kaya ang dami sa atin, hindi nila alam kung ano sila, anong gagawin nila, bakit sila nandito. Ang dami nilang tanong sa sarili nila. Madami rin naman na ayaw aminin na may calling sila. Bahala na kung gusto nila gawin everyday. Baka saya na lang, basta mabait ako, okay na yun. Di ba? Pero sabi ng verse kanina, live your life worthy of your calling. Ibig sabihin, may calling. Kung may calling ka, may purpose ka rin, di ba? Kasi yung iba, hindi nila alam kung bakit sila nandito eh. May purpose ka rin, amen? Amen? Guys, hindi lang tayo magpapakabait at magpapakasaya dito sa mundong to. So ano ba yung calling ko? Inuulit ko. Do you have any idea what your calling is? Pag pinag-uusapan kasi yung calling, hindi lang to isang bagay na kailangan mong gawin or trabaho na kailangan mong gampanan. 'Di ba? Unang-una, if your calling is from God, hindi mo to magagawa nang walang tulong galing sa Kanya. Tama ba? Kung siya yung tumawag sa'yo, Kasi kung hindi, madali mo lang siyang magagawa. Magagawa mo yun, gagamitin mo lang yung utak mo. Magagawa mo yung calling mo. Physically, magagawa mo yun. Nakakita ba kayo ng commercial sa TV? Diba, yung mga, pag may mga shows na may mga stunts, diba meron silang warning, sabi doon, don't try this at home. Or yung iba naman nakasulat, do not try this without adult supervision. Nakikita nyo ba yun? Diba may mga nakasulat dito? Ganun yung calling natin. Do not do this without God's help or with the help of the Holy Spirit. Tama ba? Hindi natin magagawa yung calling natin pag wala sila. So, ano ba yung calling natin? You have any idea? Sabi dun sa verse, you are called to reflect the character and heart of Jesus. Ito yung general calling ng lahat. You are called to reflect
the character and heart of Jesus. Nasa introduction pa lang ako. Sabi sa Romans 8 verse 29, "For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son. And having given them the right standing, He gave them His glory." Sabi ni Paul, nakaplano na daw yon, that we are chosen to become like Jesus. Ang bigat. Diba? Kailangan tayong maging image ni Jesus sa mundong to. We have to walk our Christian life. Walk the walk and talk the talk. Sa school, sa trabaho, hindi lang dito sa church kahit saan tayo magpunta. We have to be worthy of our calling. Paano tayo magiging worthy? Di ba hindi nga tayo worthy? Walang kahit sino sa atin ang worthy. Kahit araw-araw tayo magsilbi dito sa church, hindi pa rin tayo worthy. So, paano daw natin gagawin yon? Pag na-save ka, God made you worthy. But how are you going to live your life worthy of your calling? The word worthy in Greek is axios. Ang ibig sabihin niya, of equal weight. So, sabi ni Paul is telling you to let your life be of equal weight to your calling. Parang mahirap intindihin, no? Ganito gawin natin. Imagine nyo yung balancing scale. Yung kanan, punong-puno ng lahat ng ginawa ni God para sa'yo. So, nung inaaral ko to, binasa ko yung buong Ephesians. Sa Ephesians pa lang, ang dami ng promises ni God sa atin. Sabi niya sa Ephesians 1 verse 4, "God chose us for Himself before the world was even created." Sa Ephesians 1 verse 5, "God predestined us to be His children, heirs of the one who owns everything." In Ephesians 1:7, He said, "He sent His only Son to die and atone for my sins." In Ephesians 1 verse 13, "He sealed me with His Holy Spirit forever." Sa 2 verse 4, "He made me alive spiritually." In 2 verse 8 to 9, "He graciously gave me faith to believe." And in Ephesians 2 verse 10, "He gave me a purpose." Ang dami. Sa Ephesians pa lang to, sa buong Bible. So kunyari, ito lahat ng ginawa ni God para sa atin. Bumaba na yung scale. Paano natin tutumbasan lahat ng ito? Kaya? Kaya ba natin? Paano? Don't get me wrong, This does not mean that you have to work for your salvation. This only means that because God did all of these things for us, and because we love Him so much, kailangan natin suklian yung pagmamahal niya. 'Di ba? Kailangan, galing to sa overflow ng puso natin is just to honor Him because He died on the cross for us, 'di ba? Pero kahit anong gawin mo, hindi pa rin enough Hindi siya sapat. So how do you live your life worthy of your calling? How do you respond to failure in a way that is worthy? Yun yung topic natin, di ba? Fail forward. So how do we do that na hindi tayo mag-fail sa calling natin? Nasa verse kanina, sabi niya, "Be humble and gentle." Jesus said Himself in Matthew 11 verse 29, "I am humble and gentle at heart." Napakahirap, no? Parang yung humble and gentle, they go side by side. Hindi ka pwede maging humble na hindi ka gentle. Hindi ka rin pwede maging gentle na hindi ka humble. Di ba? Tama ba? Etong humble and gentle, kunyari, may nanakit sa'yo. If you're humble and gentle, this means that you can say, "You can hurt me, I will not hurt you back." Kasi yun yung general na response ng tao, di ba? Pag may nanakit sa atin, gusto nating gumanti agad. Kahit sa isip lang natin, ganun Eto sa'yo. Di ba? Kahit iniisip pa lang natin, gusto nating gumanti. Yun yung natural na response natin Pero, if you are humble and gentle, you can still look that person in the eye and say, okay, lalo na pag asawa natin, anak natin, di ba? Hindi mo naman gugustuhin gantihan yon. So, pwede mo pa rin sabihin sa kanya na, okay, I still love you kahit sinaktan mo ako. Di ba?
Pero sabi ko nga kanina, hindi nyo yun magagawa kung wala si God. So, kailangan yon ng tulong niya. Hindi siya magagawa. Do not try to be a good Christian on your own. You have to have the Holy Spirit in you, empowering you to do these things. Hindi pwede. Hindi kaya. Kaya mo ba tumingin sa mata ng taong nanakit sa'yo? Sabihin sa kanya na, I forgive you. Hirap, di ba? Hindi tao makakagawa nun. Walang may kaya nun. Pero si God magagawa niya yon through you. Di ba? That is a godly reaction. Yun yung ideal. Pero hindi yun yung palagi nangyayari. Malimit na nangyayari, gusto nating gumante. Yung normal na reaction ng tao, di ba? Pero sabi nga sa Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ who gives me strength. So, kaya natin nasasabi na kaya natin. On our own, di natin talaga kaya. On your own, hirap, lalo na kung paulit-ulit yung kasalanan, paulit-ulit kang nasasaktan, mahirap talaga gawin yon. Pero pag si God na ang gumawa sa'yo, makakatingin ka sa Kanya at masasabi mo sa Kanya, I forgive you. I forgive you. Sabi sa first, live your life worthy of your calling. Be humble and gentle in all circumstances. Napakasimple. Pero napakahirap din gawin. Sabi ni Aiden Tozer, hindi ko na nalagay dito. Sabi niya, for the Christian, humility is absolutely indispensable. Hindi daw pwedeng ang Kristiyano hindi humble. Without it, there can be no self-knowledge, no repentance, no faith, and no salvation. Ibig sabihin, lahat tayo Christians dito, lahat tayo naniniwala kay Jesus. If we accepted God as our personal Lord and Savior, ibig sabihin, nag-sorry tayo, di ba? Nag-repent tayo sa lahat ng kasalanan natin. That shows humility. So, ibig sabihin, kahit na we have an innate nature of wanting to have revenge, you also have that innate nature to be humble. Nasa loob yan. Minsan nangingibabaw lang yung pride. Pero nandyan yan palagi. Sabi siya, Galatians 6 verse 1, brothers and sisters, if anyone is caught in a sin, you who live in the Spirit should restore him gently. Parang may mali, no? Sila na yung nagkamali, tayo pa yung humble. Parang may mali dito, no? Pag-iisipin mo, no? Pero yun yung sabi ni God, eh. How do you respond in humility when someone wrongs you? Ikaw, you who are in Christ, you should restore him. Di ba? Yun yung sabi ni God. Kaya ba natin gawin yon? Di ba? Yung gentleness, yung mga tatay natin ditong matipuno, gusto nyo bang natatawag kayong gentle? Oh, you're so gentle. Hindi eh, gusto mo siga ka, ikaw yung malakas, ikaw yung nangingibabaw, 'di ba? Ayaw mo pag sinabing gentle is actually associated with weakness. Tama ba? Pag gentle ka ay malamya, ay mahina yan. Gentle eh. Pero Paul talks about being gentle as the ability to suffer injury without becoming angry or resorting to revenge or becoming bitter. Most of the time, pag sinaktan tayo, sabi natin, okay, dyan ka muna. Ayaw na muna kita sa buhay ko. I don't want to deal with you. Diba? Pero Paul is encouraging us to be gentle, to be able to live a life worthy of our calling. Nung bata po ako, hindi po ako nagsasorry. As in, hindi ako nagsasorry. Kahit anong gawin ko. Pinipilit ako ng papa ko, hindi yung mama ko. Kasi yung mama ko hindi rin nagsasorry. Siguro kaya ganon. Pinipilit ako ng papa ko na mag-sorry. Isang beses, may ginawa ako, nakalimutan ko na kung ano. Pinaluhod niya ako sa garahe namin. Yung garahe namin, semento, pataas siyang ganyan kasi papunta sa main garage. So, dito ako nakaluhod, pataas yun ah. So, syempre, ang luhod mo, alanganin nun, di ba? Pataas eh. Tapos, sementado pa. Yung kalsada sa labas, gano'n. Umaga yun. Gabi na, nandun pa ako. Ayoko mag-sorry eh. Gabi na, magdi-dinner na. Pinapasok na lang niya ako kasi magdi-dinner na.
Alam ka namang doon ako matulog. Bata pa ako noon, wala pa akong 10 years old. Ganun ako katigas, hindi ako nagsasorry talaga. Kaya ko, okay, dito lang ako. Hindi naman masyado mainit kasi may cover naman. Okay, dito lang ako. Sa buong araw ako nandun. Kasi hindi pa ako Christian noon eh. Ano ba ang pakialam ko? Nakalimutan ko na yung ginawa ko. I'm sure it was a little thing. Hindi naman siya big deal. Ano ba naman ang magagawa ko ng bata ako, di ba? I'm sure siguro hindi lang ako sumunod or I don't know. Pero hindi ako nag-sorry buong araw, isipin niyo yun. Di ba? Pag hindi ka Christian, ang hirap na mag-sorry eh. Pero ngayon pag Christian ka na, para it's second nature. Pag alam mo na mali ka, sorry na agad. Hindi na yung sasabihin sa'yo, patatagalin mo pa, di ba? Yun yung kulang natin dito minsan eh. Alam nating mali tayo, pero hindi bale na dead man na lang, di naman yata nila napansin. Di ba? Kailangan matuto tayo mag-sorry agad. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Pero with God's help, di ba? Nothing is impossible. Amen po ba? Okay. Second, we have to be patient with each other. Ang dami nagre-react, no? We have to be patient with each other. Alam niyo, sabi nila, patience is a virtue. Ano ba yung virtue? Ang virtue is defined as moral excellence. Kung meron kang ugali na dapat meron ka, isa yon sa mga dapat meron ka, patience. Diba? Sa King James Bible, patience is called long-suffering. Long-suffering. Sa King James Bible, dati, pag nagpe-pray ako kay God, humiingi ako ng patience. Kasi ako kulit ng mga anak ko. Pero, narinig ko at na-realize ko rin, hindi ka naman niya bibigyan, ito patience. Hindi. Bibigyan ka niya ng circumstances to exercise it. So, hindi na ako nagpe-pray ng patience. Hindi na ako nagpe-pray. Di ba? Patience is the capacity to tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Hindi daw tayo mabilis mag-react pag may ginawang hindi maganda ang mga tao sa paligid natin. It refers to our response to the failures and mistakes of others. Ang hirap. Madali bang hindi mag-react? Kunyari yung asawa mo may ginawa. Pwede bang okay, mamaya tayo mag-usap. Pwede ba yun? Yung anak mo ang kulit. Diba? Ang hirap kaya. Pero, pag iisipin mo, because si God, araw-araw siyang patient sa atin eh. Diba? Araw-araw natin siyang nadi-disappoint. Bakit naman di natin ma-extend yung same grace sa iba? Diba? Patience is enduring with your temper intact. Sino ba dito ang madaling magalit? Oh. Diba? Iba-iba tayo niyan. Pero, by supernatural work yan ng Holy Spirit, lalo na sa mga tao sa paligid natin, alam niyo yung mga tao kasama natin palagi, yung asawa natin, yung mga anak natin, sila yung madaling makairita sa atin eh. Sa totoo lang. Kasi kilalang-kilala natin sila, kilalang-kilala din nila tayo. Alam nila kung anong button yung ipupush para mairita ka agad. Diba? Alam niyo yung ganyan ko, si Andre. Si Andre, very good yan in pushing my buttons. Dati, nandyan pa lang siya, naiinis na ako kasi alam ko na ito na naman to. Susubukan na naman ako nito eh. So pag may sinabi siya, syempre, inis na ako agad. Pero nung natutunan ko, pag nandyan na siya, nagdadasal na yung utak ko. Lord, tulungan mo ako wag mag-react sa batang to. Sana rin wala siyang masabing hindi ko magustuhan. Diba? As in, yung utak ko, nagpe-pray na yan. Habang nandun siya, naglalakad, may ginagawa siya. Kung ano man ginagawa niya. Kasi he can strike anytime eh. And it can catch me na hindi ako guarded. So, pag nandun siya, nagpe-pray na ako talaga, Lord, please, tulungan mo ako mag-react ng tama at hindi galit. So, in time, naayos naman namin. Hindi na rin siya masyado nagpo-push ng buttons. Pero ang tagal nun. Taon yun. Taon yun, para kami nagsasabong sa bahay. Grabe. Sabi sa Proverbs 19 verse 11, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Si Solomon nga,
ang hiningi niya? Anong hiningi niya kay God? Hindi siya humingi ng yaman, katalentuhan. Anong hiningi niya? Wisdom. So, dapat pala ang hinihingi natin instead of patience, wisdom. Para ma-exercise natin yung patience at the right time, at the right moment, di ba? Alam natin kung anong gagawin natin. We know how to exercise it. Itong patience, it is not the inability to act, ha? Baka isipin nyo, hayaan mo na. Huwag na natin pansinin. Okay lang yan. It's not the inability to act. Hindi siya pangungunsinte. It's merely how you react to certain situations that are beyond your control. Pag may patience ka, yung situation na hindi mo kontrolado, nakokontrol mo yung reaction mo. Diba? The reason you are not patient is because you are attempting to do it on your own. In the flesh. And in your flesh, you always fail. Tama ba? Pag ginagawa mo sa sarili mong kakayanan ng isang bagay, palagi yun palpak. Sabi nga ni Paul, di ba? In my flesh dwells no good thing. But if we bear with one another in love, if we are patient with one another, then we can live our life of equal weight to our calling. Tama ba? Lastly, we have to be eager to maintain unity. Aminin nyo, minsan mas madaling gumawa on your own. Ako, pag nasa bahay ako, mas madami akong nagagawa pag mag-isa ko. Diba? Kaya minsan gumagawa ako madaling araw para tulog na lahat, natatapos ko lahat ng kailangan kong gawin. Pero, sabi niya dito, sabi dun sa verse, unity of the Spirit, hindi unity of body of Christ. Ano ibig sabihin nito? Unity in the Spirit includes all believers. Hindi lang tayo dito sa simbahan na to. Diba? Minsan kasi, mapagmata tayo ng ibang church, ibang denomination, diba? Anong Bible bang gamit nila? Anong version ba yon? Diba? Ano bang kinakanta nila? Worship song ba o hymnal? Kasi kung hymnal, wag na tayo dyan. Boring yan. Ano ba? Pwede ba magpantalon doon sa church nila o hindi? Okay lang ba yung mahabang buhok? Yung mga little things na ganyan na nakakapag-separate ng body of Christ. Pero sabi niya dito, we are all called to be united in the Spirit. Alam niyo kung anong tawag dito? Ang tawag dito, kingdom mentality. We are all joined in spirit. Di naman dapat tinatanong, saan ka nag-church, di ba? Ay, dyan ka. Sige, dyan ka na lang, dito ako. Di ba? Hindi na yung tinatanong. Sabi sa 1 Corinthians 1, verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. So we walk in a manner that's of equal weight to our calling, sabi ni Paul, by being united in spirit. Lahat tayo, we are all called to reflect the image of Jesus Christ dito sa mundong to. Lahat tayo. We are all called. Hindi si pastor lang, hindi si worship leader lang, lahat tayo. Kahit nagwawalis ka lang dyan sa labas, kahit nag-aayos ka lang ng upuan. Everybody. You have to be the Bible that somebody cannot read outside of this church. Diba? At malalaman ng mga tao yung difference. Makikita nila siguro, I don't know, maybe you're shining. Kahit mag-isa ka lang dyan gumagawa. May iba sa taong to eh. And they will be attracted to it. Pero, hindi to nangyayari overnight. Lahat to, work of the Holy Spirit. Diba? Kilala niyo ba si Thomas? Si Thomas, yung disciple ni Jesus. Diba nung namatay si Jesus, sabi ng mga apostles, nakita namin si Jesus, buhay siya. Sabi ni Thomas, hindi ako naniniwala. Maniniwala lang ako pag nalagay ko yung daliri ko sa butas ng kamay niya at saka dun sa sugat sa side niya. Alam niyo yung tawag kay Thomas? Anong tawag kay Thomas?
Doubting Thomas, di ba? Pero sa Bible, hindi naman siya tinawag na Doubting Thomas, ah. Di ba? Sino nagbansag sa kanya ng Doubting Thomas? Tayo, yung mga tao sa simbahan, yung mga tao sa labas. Di ba? So, paano kung alam lang ng tao tungkol sa inyo ay yung masasamang ginawa nyo? Yun yung nakatatak sa utak nila. Katulad si Thomas. Hindi naman siya matamang tao, nag-doubt lang siya isang beses. Pero, he was one of the greatest missionaries sa New Testament. Pero hanggang ngayon, tingnan mo, hanggang ngayon, ang tawag sa kanya, Doubting Thomas. Di ba? Dahil dun sa isang maling ginawa niya. Paano kung ganun din ang nakatatak sa isip ng tao tungkol sa lahat sa atin? Ito yung may kinuha sa school no isang beses eh. Ito yung nangopya. Paano kung ganun ang nakatatak lang sa utak ng tao sa atin? Hilig kasi tayo mabansag ng tao eh. Ito yun. Anong ginagawa ng kaaway? Tinatrap tayo dun sa mga kasalanan natin. Kilala tayo ng kaaway dun sa mga kasalanan na ginawa natin eh. Pero si God, kilala kayo bilang anak niya. Hindi ikaw yung pagkakamali mo. Hindi ikaw yung sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Hindi ikaw yung mga ginawa mong kalokohan nung bata ka pa. 'Di ba? Hindi ikaw yung bansag ng kaaway sa iyo eh. Pero ikaw yung sinasabi ni God kung sino ka. Sino ka ba? Don't allow the enemy to steal what God says about you. Sabi nga sa Bible, 'di ba? Do not be defined by the patterns of this world. Be defined by God, by who God says you are. Kung sino ka ba sa Kanya? Nakita niya na yung worst mo eh. Nakita niya yung worst mo, pero hindi niya naaalala yun. Ang naaalala niya is yung namatay siya para sa'yo. And ang nakikita niya sa'yo is your worth. Not your worst. He sees you and knows you by your worth. Your calling is hard because it needs you to rely on God. Not on yourself. Hindi natin wala tayong magagawa kung wala siya. So I leave you with this. Sabi ni Henry Blackaby, some people say God will never ask me to do something I can't do. I have come to the place in my life that if the assignment I sense God is giving me is something that I know I can handle, I know it's probably not from God. Sabi niya kung madali, siguro hindi galing kay God to kasi kaya kong gawin eh. The kind of assignments God gives in the Bible are always God-sized. They are always beyond what people can do because He wants to demonstrate His nature, His strength, His provision, and His kindness to His people and to a watching world. This is the only way the world will come to know Him. Sabi niya, yung calling natin, mapapansin lang pag sobrang hirap. Pag alam mong hindi mo kaya, pero nakayanan mo dahil sa strength na binigay sa iyo ni God. Kunyari, at sinabi ko rin to sa youth kagabi, itong pagtayo dito sa harap. Ayoko to. Hindi ko talaga gusto yung nagsasalita. Ito talaga yung greatest fear ko, promise. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo nung grade school ako, high school ako. Hindi talaga ako pumapasok pag may oral presentation, pag may stage play, pag may mga play na kailangan gawin. Gumagawa ako ng sarili kong excuse letter. Tapos sasabihin ko sa lola ko, wala po kaming pasok ngayon. Naniniwala naman yung lola ko. Kasi ang layo na school ko eh. Sa Assumption Antipolo ako nag-aaral nun. Ang layo. So, pag sinabi ko wala pasok, alam nga, maihatid nila ako, nasa Antipolo, dito ako sa QC. So, sabihin ko, wala kaming pasok kasi may oral presentation, may graded recitation. Hindi ko po talaga yung ginagawa. So, the mere fact na nakatayo ako dito ngayon, and I do not boast because I can do this. I only boast because, God helps me to do this every time I am tasked to be here in front of all of you. Hindi ko po talaga siya kaya. So, yung mga task daw na ina-assign sa atin ni God, kung alam mong kayang-kaya mo yung gawin, kaya kong sumulat ng research paper in 1 hour, kayang-kaya ko yun. Gagamitin ko lang naman yung utak ko, di ba?
Dami kong kayang gawin on my own strength. But if it is something that you cannot do on your own, then that means God called you to do that and He will help you do it. Hindi ka niya bibigyan ng task na hindi mo kayang gawin. Lahat ng ibibigay niya sa'yo, kakayanan mo. Kasi tutulungan ka niyang tapusin yon. So God trusts that you can live your life worthy of your calling. Subukan natin na huwag siyang i-disappoint. Huwag natin sasabihin na, bakit ako? Diba? Maraming beses yan gawin mo to. Bakit ako? Bakit hindi siya? Pwede ko naman sabihin ngayon, diba? Bakit ako? Si Pastora Beth na lang. Diba? Pero alam niyo yung satisfaction pag alam niyo na, nagawa ko siya. Thank God. Praise God. It's only because of Him that we can able to do these things, di ba? Yung satisfaction na nakukuha mo, kahit hindi ka mapansin ng ibang tao, nakita ka ni God. Hindi ka kailangan sabihin na, ang galing-galing mo. Hindi mo kailangan yon. Because the mere fact that you were able to do it on your own with God's help, di ba? Yun yung parang on your own, wow, thank you Lord. Thank you talaga. Hindi ko yun kaya nang wala ka, pero nagawa ko siya because of you. Amen?